I see. Uy! Bumalikwas pa! Na one piece down, guys! Na one piece down si Magnus. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Ayan na, round number 8. Magnus versus Ali Reza. Ang pinaka-inaabangan natin ngayong gabi. Si Hikaru, hindi ko makita eh. Nasa board 3 pala si Hikaru. So, let's see what will happen here. Leading si Ali Reza with 7 out of 7. Samantalang si Magnus, nabubulol pa ako. Ayan, 6.5. Nagsimula na English opening. Uy, bihira ito ha. Hindi binaboy ni Magnus yung opening. Talagang linyahan ng English 4 nights ang nangyayari po ngayon, guys. Totoong laban to. Totoong opening. O ba linyang-linya ng English. Ayan, ganyan talaga yan. Umaatake sa may king side, no? Queen side. Magdi-develop na ganon. Interesting ito, ha? Nag-rook lang sa E8. Bishop B2 ba? I'm not sure. D3 muna para prevent yung mga E4 in case. Prevent din yung knight C5, knight C4. Anyway, umatas yung bishop, inatake instead na dito, ha? Nakakabigla yun, ha? O, babalik yan, malamang dito. Ayun na nga, bumalik lang sa may E3. So, pinagbigyan lang pre-1 move, ang black. Ang play dito ni Magnus, ang nakikita ko, gaganito po. Yung mga iba gumaganyan. So, tingnan natin, nag-A3 lang, pinabent niya naman yung B5 na idea, nag-rook C1 na nga, yan yung sinasabi ko. Tapos yung mga ganun-ganunan, yung bishop na to mamaya mararamdaman yung lakas dyan. So as of now, equal lang daw po ito pero sa totoo lang, mas komportable akong laruin yung puti dito. Pinin yung kabayo, hindi pala nakapin pero inatake, dinevelop lang po yung bishop. I'm not sure kung plano niyang kainin yan. Hindi niya plano kainin, umatras lang eh. Nag-knight sa E4 o instead of here, nag-knight sa E4 para going to C5 yan. O, pareho ng idea pero in this case, hindi napalit yung bishop o yung kabayo sa isang kabayo. Grabe accuracy nila. According dito, 100% accuracy. Hindi ko alam kung totoo to. Pero as of the moment, equal po ang posisyon ha. Nag-A5. Ayun, bumaba bigla yung accuracy. Naging 97. I'm not sure why. Hindi daw ganun kaganda yung A5 kasi B5 is coming pero hindi naman ginawa ni Magnus. Nag-bishop lang po siya sa may C5. Pinapalit niya. Ang gusto niyang mangyari dito, in case man na kainin yan, lakas ng kabayo, may pressure doon. Yung bishop malakas sa long diagonal. Tapos yung C5 makukuha pa ng tore. Ayan po ang nangyayari. So, ang tanong, pwede bang kainin to? Libre. Hindi ata pwede kasi may capture tapos may check eh. Ganun mangyayari. Kaya nga, ayan na lang po yung ginawa niya. Nag-bishop sa D6 na kung saan nako hindi nagustuhan ng engine eh. I-B5 na daw po kasi. Ano ang mangyayari? Nag-D4 instead of B5. So, wini-weaken niya yung sentro. No? Solid kasi yung sentro. Ngayon, pag kinapture, anong gagawin na may threat dito? Magna-9x lang. Nako, na-discover, buhay pa rin, no? Bilis ni Magnus, no? Kinapture yung kabayo. Pero sana bawiin mo yan. Anong pang babawi? Yan ang magandang tanong. Mali daw yung capture eh. Bishop. Kinapture din po yung D4. Pinapalit-palit lang. Binawi. Kinapture. O, malamang kainin to. Tama ba? O may iba pang iniisip si Magnus. Pwede din pala ito kainin. No? Tapos eto yung babagsak. Kaso, madidepensahan. May threat pa sa B4. Queen takes D4 na nga ginawa. Sinimplihan na lang ni Magnus. Ngayon, pwede na kainin. Kainin yung D6, tapos may kain doon. Pero tingnan natin kung anong klaseng depensa ang gagawin. Malamang, igalaw yung bishop eh. Hindi ko alam kung saan. Baka dito. Ali Reza nag-iisip lamang na po ng konti si Magnus sa oras. This is Title Tuesday sa mga bagong pasok dyan. Less than a minute, nag-bishop E5 na nga. Ipapalit ba yung reyna o iiwas lang? Iniwas lang sa E3? Iniwas lang sa E3, no? Ano mangyayari pag nag-knight D4? D5 dito, ipipin. I see. Kaya nag-C6 na lang. Wala bang rook D1 dyan, sir? Bini 5.
Talagang binubutas na. Libre yan, ha? Libre eh. Pero may check eh. Tapos kain din eh. Tapos eto, weak yan, no? Weak yung B-pawn. Mawa 1 pawn down. Kaya nag-knight D5, pinin pa rin. Nag-king move, umalis sa pagkakapin. T-next takes, mukhang libre yung pawn. Na 1 pawn down. Ang bilis tumira ni Magnus doon. 1 pawn up na si Magnus. Mukhang tataob si Alireza. Sineryoso siya ni Magnus. Pinakitaan siya ng tamang opening eh. Hanip pa. Okay, inatake yung Torre. Saan pupunta? Nag-rook lang po sa C5. Inaatake na naman yung Torre, pero anong gagawin? Nakapin na. Namuti eh. Di ba pwede ipin? Hindi. Nakits ni Mags, pero winning pa rin, guys. Oh. Andyan pa rin yung pin later on, ha? Anong gagawin? Win A4. Andito naman siguro ipipin. Pero nangungulit-ngulit pa. Inatake naman ngayon yung kabayo. Saan tutungo? Knight G5. Papapap. Nag-iisip si Magnus with 55 seconds on the clock. Ako naman, nakakaramdam na naatok. Uy, grabe naman yun. Mas maganda pala to. Atakado yung Torre. O, binibigay, pero wag kayo magtaka. Libre kasi yung Torre, kaya ginalaw. At sinokpahan na ni Magnus ng Rina. Threatening siguro Knight F7. Babagsak din to. Kaya gumalaw na lang yung Bishop, hitting the Knight. Saan pupunta yung kabayo? Saan pupunta ang Yoka Baby na yan? Tandaan, 1 pawn up si Magnus dito, pero hindi pa ito madali. Hindi pa ito madali, ah. May mga drawing chances pa to pag nagkamali. Shoutout po sa mga viewers natin. Nag-rook D1, dinipensaan. Umangat lang yung Torre. Hinihit po yung kanyang kabayo. Pero libre to, di ba? Di ba libre? Another pawn na naman, ah. Nag-aalangan siya kasi may pin, may ganon. I see. Kaso may check eh. Kaya nag-win F8, hitting this. Uy! Binigay lang ah. Pag kinapture mo, anong tira? Rook doon. I see. Uy! Bumalikwas pa! Na 1 piece down, guys! Na 1 piece down si Magnus. Bumalikwas pa, pero mukhang bumabalikwas na naman din. Oh, natalo sa to. Sanggila, may waga talaga yung chess. Pero winning na naman si Magnus Mate. Ganda ng G4. Oh. Ibalik ko lang. Nagkapanikan eh. Pero na 1 piece down si Magnus. Ayan oh. Bishop D6 lang, yari. Safe na. Safe na. Na 1 piece down si Magnus eh. Grabe, sabi ko sa inyo, mahirap pa yun eh. Nagkaka-time pressure, oh. O, Rook D7. Umangat, yun ang pagkaangat. Ganda ng H4, mamatihin dito. Gumanito. Pero pagkatira nun, mamatihin sa ilalim. Dinipensahan. Pero pagka G4, mangingisay dahil G5 is coming to town. Walang depensa. Naubusan na nga din sa oras eh. Lakas ng internet ni Magnus, no? Hindi na di-disconnect. Usap na lang yan. Parang love na love siya ng chess.com eh. Love na love siya ng chess.com. Anyway, Magnus na yan eh. At dahil doon, ang standing natin after round number 8, ayan na, tingnan nyo. Isa na sa leading si Magnus. Tingnan nyo po yung standing natin. Ayan, congratulations Magnus, pero hindi pa tapos ang laban. May mahabang pahinga ito eh. Pero leading si Magnus together with Jose Martinez, sila magkalaban most likely. Alireza, pumapangatlo pa rin together with Bolodar Mursin. Aba, natalo lang to kay Magnus. Natalo lang yan kay Magnus. Tapos, asan si Hikaru? Hindi ko makita si Hikaru ah. That little mouse, 'cause I'm an albatross.